Noong 2012, ang Estados Unidos ay sinakop gamit din itong kanilang mga proxy terrorist groups, no? Sinakop ang northeastern and southeastern Syria para makontrol ang 80% ng oil resources ng Syria. And they have been controlling that ever since and denying the Syrian government of Assad the benefit of the oil revenues, the oil resources ng kanilang bansa, aside from other sanctions on food, trade, economy, and so on. So talagang sinakal ang ekonomiya and life-sustaining resources ng Syria. Prof, ano bang implikasyon nito? Epekto nitong pagkontrol ng militanteng grupo sa Syria dyan po sa lungsod ng Damascus? Well, unang-una, balikan po natin ang kasaysayan nito dahil yan po ang aspeto na kailangan laging balikan ng mga nag-aanalisa. This goes back to 2003 nung nag-anunsyo si General Wesley Clark, now retired, ng US Armed Forces na ang Estados Unidos ay sasalakay sa 7 Muslim states sa loob ng 7 taon. Over the past 25 years, yan po ang tuloy-tuloy na ginagawa. But in 2011, simulan po itong gera sa Syria gamit ng Estados Unidos sa mga teroristang, mga fundamentalist Islamist groups. Kasama po doon sa listahan po Syria, Libya at iba pang mga bansa. Ang Libya, nagtagumpay kaagad ang Estados Unidos sa pag-destabilize at pagpaslang kay Gaddafi. Anyway, dito sa Syria, nasa klolo ng Russia in 2015 itong gobyerno ni Bashar al-Assad. Now, it's important to understand kung anong nature ng gobyerno ni al-Assad. It is a multicultural, multi-ethnic, multi-religious government na mas tapat doon sa bukas gugunitain po natin Human Rights Declaration ng United Nations, no, freedom of religion, etc. and so on. Pero ang inalagaan ng Amerikano para ma-destabilize itong Syria ay yung HTS ngayon, but of course napakarami po niyang mga sangay-sangay. Hayat Tahrir al-Sham, I'm not exactly sure how to pronounce the last one. Anyway, bakit nagtagumpay itong halos 2 linggo lang pong pag-aatake ng HTS for short, no? The real reason is itong gobyerno ni al-Assad ay itong nakaraang almost 10 years, mga 9 years po from 2015 ay na-sanction ng Estados Unidos para bilang tulong dito sa kanilang mga ahente dito sa kanilang mga proxies diyan sa Syria na HTS ngayon ng tawag. Sanctions, napakatinding sanctions, at noong 2012 ang Estados Unidos ay sinakop gamit din itong kanilang mga proxy terrorist groups, no? Sinakop ang northeastern and southeastern Syria para makontrol ang 80% ng oil resources ng Syria. And they have been controlling that ever since and denying the Syrian government of Assad the benefit of the oil revenues, the oil resources ng kanilang bansa, aside from other sanctions on food, trade, economy, and so on. So talagang sinakal ang ekonomiya and life-sustaining resources ng Syria. One of the reasons why nag-collapse po ang Syrian army, itong depensa po ngayon, dahil po hindi na nasusweldohan ni Assad yung kanyang mga sundalo. So it is in such a dire situation na tinanggap na ni Assad na baka mas mabuti na para sa kanyang bansa na siya ay lumikas at magkaroon ng bagong konfigurasyon o mga usap-usapan sa iba't ibang mga factions. Although many are cynical that this group of HTS na nag-take over po, na may mga magandang inaanunsyo na ngayon,
trying to reconcile, no? At sinabi there will be freedom of religion under its Islamist government, ano, but many are cynical about that. So napakagulo, and that is what the United States of America intended all along. Ano, and malamang matutulad ito, chances are matutulad ito ng Libya ngayon na may dalawa, tatlong faction na naggegera, walang tigil, walang matatag na matinong gobyerno, walang stabilidad, at tuloy-tuloy na nag-deteriorate ang sitwasyon sa Libya. Ganyan din po ang mangyayari sa Syria. Yung anak ni Gaddafi sa Libya ay patuloy po rin nagpapatuloy po na bilang isang option na liderato ng Libya. I would think the Assad government people will also continue to be active dito sa bagong sitwasyon ng Syria. But there are efforts by the Assad government people like the Prime Minister na magpatuloy po at nag-anunsyo siya na hindi siya aalis, no, sa kanyang tirahan habang kanyang hinihintay po ang bagong mga sasakop po ng Syrian government. Tutulong siya sa pag-aayos ng transition. So there are efforts to try to stabilize, but very big question mark dahil po yung mga foreign interest na nagpe-pressure po dyan, of course, una-una Estados Unidos, ang Turkey, ang Israel may interest din dyan, ang Iran na isa sa pinakamalaking nawalan po ng impluensya dahil dito sa pangyayari sa Syria ay magpapatuloy po sa kanilang politika sa loob ng Syria. Russia will of course still have to make decisions doon sa kanilang Tartus naval base and Latakia air base, ano, kasi ito po ay mga base militar na importante po sa Russia diyan sa rehiyon ng West Asia or Middle East. So there will be a tremendous impact in the configuration ng political geopolitics po diyan sa West Asia. Iran will be required to make tremendous adjustments dahil po yung supply ng armas at tulong sa Hezbollah sa Lebanon and mula sa Hezbollah sa Lebanon patungo sa Hamas doon sa Gaza Strip sa mga Palestino, maapektuhan nitong pagkawalan po ng corridor ng communication and transportation ng Iran directly to Lebanon. So yan ang mga implikasyon. It's a bit complicated but importante po dito anong leksyon na mahuhugot po ng Pilipinas. Well, sa Pilipinas po, we are faced again with the intervention of the United States of America to divide the country. Na malinaw po na nakikita natin yung mga inisyatibo sa likod ng ICC sa tulong ng proxy ng Amerika na BBM government, yung mga tutuligsa kay Sara Duterte bilang Vice President natin at diyan sa mga budgets daw niya and so on. These are ways to divide the country which the Americans are succeeding in, and lalong lumalaki po ang hidwaan sa loob ng Pilipinas at baka umabot po sa physical na labanan po ito pagka hindi po masok po ni BBM at mabalik ang pagkakaisa ng bayan. And yan makakatulong po sa Estados Unidos sa kanilang tangkang pagpapasabog ng gera at gulo dito sa rehiyon natin sa Asia. So anyway, that's in a nutshell what I can explain to you. Pero Prof, hindi naman po, malayo naman po yung magiging resulta, no? Kung itong nangyari dito sa Syria, malayong mangyayari naman dito sa ating bansa. Tama ho ba? Hindi malayo po. Nakikita na po natin yung litrato halimbawa na nilabas ni Martin Romualdez kasama ang ating military generals sa kanyang tanggapan. Isang senyales na po yan na meron na pong mga nangyayari sa loob ng military na hindi na komportable ang administrasyon ni BBM at ni Martin Romualdez, kaya po sila ay nagpipilit na magpakita ng isang position of strength with the generals. But why would he do that kung talagang matatag sila?
dahil po nakakaramdam po sila ng kaunti, baka hindi natin alam kung anong degree ng intensity ng mga bulong-bulong na po sa military. Nakikita naman natin sa retired military tulad nung post ni retired General Romeo Pocis, I think ng Marines siya, no? Na it's time for a military solution or something like that. Basta nabanggit niya military approach to the problem ng Pilipinas. No? Let's not forget that this American intervention is causing also economic decline sa ating bansa. Pinipigilan nila ang economic progress ng Pilipinas. Nakansela ng mga train projects sa Mindanao, sa Bicol, sa Northern Luzon, yung North Rail, and so many other projects. Dahil po pinipigilan ng economic advancement ng Pilipinas para po madali makontrol ng Amerikano ang sitwasyon at madali pasabugin po. Anong tinutulak ng mga Amerikano dito? Pinipressure si Gibo Teodoro bumili ng Typhoon missiles, dinadagdagan ng mga naval bases ng Amerikano po rito. US bases of course have expanded. It's war that they want to push the Philippines into, and hindi po malayo, palapit ng palapit po yan. And that is why our group has been launching the anti-war, anti-US bases, anti-Typhoon missile campaign all over the country. So dapat aware po tayo dito sa nangyayari po, which is the same as what they've done to Libya, now to Syria. They want to do the same in the Philippines. Dahil ba sa development na ito dyan po sa Syria, Prof, posible din kaya na makakaapekto din ito sa kabuuan o in general sa presyuhan ng ating mga produktong petrolyo? Well, sigurado po yan, dahil po alam po ninyo, may strategic theory ngayon po sa Asia ng mga batikang analyst po sa strategiya ng Estados Unidos. I know we're going a bit away from Syria and to the global situation. No? But of course, alam natin po ang Estados Unidos humaharap po sa talagang napakatinding economic crisis, joblessness, deindustrialization. So ang hamon po kay Trump, at lagi naman niyang tinatalakay ito, ay kung paano niya ibabalik ang mga industriya, manufacturing sector, bubuhayin niyang manufacturing sa Estados Unidos. At ako'y ngayon na pinag-aaralan ko yung teorya na ang gagawin po ng Estados Unidos ay pasasabugin ng Middle East nga para tumaas ang presyo ng langis sa mundo to $120 and $150 per barrel. Kaya po kung yung mga nagsusubaybay sa mga statements ng mga advisors ngayon ni President Trump, ang isang pinakatago pero pinakamatalino na advisor po, si Scott Bennett, ay nagsasabi na ang Estados Unidos ay magpa-pump up ng 3 million barrels of oil additional every day. And the question is why 3 million? Kasi yun po ang production capacity din na kasalukuyang lumalabas sa Iran. So ang conclusion dito sa theory na to, pasasabugin ng Iran at yung West Asia, pababagsakin ang oil production sa mundo ng OPEC, tataas ang presyo ng oil at ang Amerika, tataasan niya ang kanyang production at doon siya babawi financially. Now, I know this is complicated, but for our people to understand, we have to understand these strategic factors na pumapasok po. I hope I'm not veering too far from the subject matter of Syria, pero importante po na for me to bring it up for the nation to start talking about the evil of the US plans for its own recovery. Now, sasabihin ng iba siguro, anong ebidensya niyan? Well, ginawa na po ni Biden dito sa Europa. Pinasabog ang Nord Stream pipeline ng Russia na nagsusupply ng napakamurang natural gas for energy of Germany, France, and Europe. At ngayon, ang Europa po ay nagbabayad ng 3-4 na beses na mas mataas na presyo sa Amerika para bumili ng mga natural gas at oil energy supplies from Amerika. And wala pong alay-alay para sa Amerika kung sariling interest po nila, and that is the strategic plan. Kasi wala ibang makita na magagawa ang Estados Unidos sa pag-recover ng kanilang economic vitality kundi through war
and destruction of global market supplies of commodities na naman sila naman ang may kapasidad na magpataas at makinabang. Prof, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Prof, magandang Yes, Admar. Good umaga morning. po. Yes. Di po ba sa mahabang panahon ay in support itong Amerika dyan sa gobyerno sa Syria sa paglaban, lalo na dito sa ISIS at maging ba dito sa mga rebelde? Kay Assad, ibig mong sabihin, o dito sa mga rebelde? Dito Sa sa- rebelde sila po Dito sa mga rebelde. sumusuporta. Okay. Diyan sila sumusuporta. Oh. And laban sila dito Yes. sa ISIS. Yun ay komplikadong ipaliwanag. Unang-una, kunwari, laban sila sa ISIS pero sila ang nasa likod po ng ISIS. Sila din ang nagsimula po niyan, sila din ang nagpondo. May documentary evidence, video evidence na yung yumawong si McCain, si US Senator McCain, ay nakikipag-meeting sa ISIS, nagpropromesa ng mga suporta sa ISIS. So, yan po ang laro ng Estados Unidos. Opo. Naitanong ko po yun kasi nakikita natin dito sa pakikisawsaw ng Amerika sa isang bansa. Kagaya rin po ng pakikisawsaw nila dito sa Pilipinas sa sigilot natin with China. Yeah, well, that has always been America's strategy, gamitin ng kaguluhan, kung walang kaguluhan sa mundo, gagawin po nila. At yun po ang gagamitin nila para doon sa economic interest po nila. Dito sa Pilipinas, again, I repeat, they are already dividing the country na before 2023, nagkakaisa po ang bansa sa economic recovery program. Uniteam, kaya Uniteam po, united po ang bansa politically. Pero pumasok po yung secret deal ng Amerikano kay Bongbong Marcos at lahat po ay nabaligtad na po, hati-hati at watak-watak po ng bayan po natin, ang politika natin ay watak-watak din. At wala po tayong nakikitang liwanag na may darating pang pagkakaisa ulit. So, I don't know if that responds to your question. And parang hindi rin ata titigil ba ang US din sa pakikialam dito sa Syria din? Kasi ngayong araw lang din ata ito, no, na nabanggit sa press conference ni President Joe Biden. Sabi niya dito, and I quote, lumalabas din ito sa iba't ibang media sa Amerika, "It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It is also a moment of risk and uncertainty as we all turn to the question of what comes next. The United States will work with our partners and stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risk." Ano masasabi mo rito, Prof? Unang-una, wala na sa posisyon ng Estados Unidos na tumulong except maybe to restore the oil fields that they have controlled, controlled almost 80% of the oil's production ng Syria na kanilang kinontrol over the past how many years na, 2015, 2012 maybe, mga 8 or 10 years na. But yung internal conflicts naman ng mga proxies ng Turkey, proxies ng Israel, proxies ng Amerikano, and syempre nandiyan pa rin magiging proxies ng Iran and Russia. Titingnan po natin kung magkakaayos po yung mga proxies po na yan. But the bet now is, ang taya ngayon ay magkakasabog po parang Libya po yan. America has nothing to offer in terms of support anymore. Kaya po sila lumikas sa Afghanistan. Let us remember, this is a small Afghanistan for Russia. Kasi lumikas na ang Russia or palabas na din ang Russia dyan. Mas malaki po ang nawala sa Amerika dyan sa Afghanistan. So that was just 2-3 years ago. But itong laro ng geopolitics po dyan sa hotspots ng mundo, West Asia or sa Ukraine right now, and they're trying to make the Philippines in Asia a hotspot din. This will go on until tangkapin po ng Estados Unidos na yung kanilang limitadong lugar na po sa bagong multipolar world na tinataguyod po ng BRICS countries and yung multipolar world. May kaugnayan or may pagkakahalintulad po ba, Prof, itong nangyari, nakikita nyo nangyari dito sa Afghanistan, dito sa Syria po?
Yeah, exactly. That's why nabanggit ko nga yung Afghanistan. Kinontrol ng Estados Unidos yan in the hopes that they can use it as a base para sa as control ng Northeast Asia. Pero 20 taon po sila dyan, hindi po sila nagtatagumpay. At I think kung hindi ako nagkakamali sa aking pag-aalaala, $4 trillion ang inubos po dyan na wala namang pakinabang po. So binitaw nila para makapag-focus sila doon sa Ukraine nga. But this is also what is happening to Russia. Doon sa sitwasyon na kailangan nila tapusin ng Ukraine war, medyo na limitado ang kanilang suporta doon sa Syria. At ito ay naging pagkakataon ng Amerika at yung kanyang mga proxies ng Turkey at ng Israel na pumasok bigla dito sa napakabilis na blitzkrieg at napabagsak po ang Assad government in 2 weeks' time. Kasi basically hindi na lumaban ng Assad government. Kasi nga tuyot na po ang kabuhayan ng kanyang gobyerno, hindi na masweldo ang kanyang kasundaluhan, which is of course a much bigger force. 200,000 po yan at its peak yung army ni Assad, at itong mga terrorist groups mga 25,000 lang na mga tauhan ang nagamit po dito sa offensive nila. But pagkang ekonomiya po talaga ay dapang-dapa na, ay wala talagang magagawa po to sustain a war and a fight. It is the same thing in the Philippines. Marami tayong narinig doon sa mga kay Lagibo Teodoro, sa defense peoples, kay Browner na bibili ng missiles, ganito. Ang economy po natin, lumolobo ang utang, 14-15 trillion pesos na ngayon, lalo na with the latest depreciation ng peso. Ang manufacturing natin is down, agriculture is down, we are dependent on rice imports. So it's only a matter of time that the Philippines suffer the same consequences. Ano naman po maring implikasyon nito, Prof, dahil meron niyang involved din ng mga bansa dito sa Syria like Iran, sa Lebanon, sa ang Hezbollah sa Lebanon, pati ang Russia. Dito naman po sa posibleng epekto nito dito sa patuloy na sigalot ng Israel, with Lebanon, with Iran, at sa iba pa dyan po sa Middle East. Well, doon sa sitwasyon sa Gaza at sa Lebanon kung saan yung Hezbollah nagtagumpay na mapigilan po ang opensiba ng Israel at napilayan talagang Israel dahil po sa land battles na nakakalamang talagang Hezbollah. Ang advantage lang po ng Israel ay yung mga air power na supplied ng Amerikano. Wala pong laban pa pagka land battles po sa mga Hezbollah o sa Hamas. Kaya po talagang sobra-sobra ang ginagamit nila pagbobomba, pagdudurog ng mga apartment buildings ng mga civilian dahil doon sila bumabawi sa pananakit po ng mga civilian na daan-daan libo para masaktan ang political support ng mga ilan libong mga Hamas o Hezbollah. It's a cruel strategy, but that is the only advantage of Israel. Sa populasyon, napakalitang populasyon ng Israel. 7 million Jews sa Israel versus almost 1 billion Muslims in the region. No, mga half a billion Muslims in the region, more or less around that figure and so on. So sa land war, wala pong laban ng Israel, pero sa air power lang po siya bumabawi. Ganyan din po ang ginamit ng Israel sa Syria. Every week, 3 beses, kada linggo, 3 beses binobomba kung ano-ano mga instalasyon ng military ng Syria for the past years. Every weekend, linggo-linggo, hindi na natin nababalitaan. So dinudurog dahan-dahan over time. But it's all dependent on the support of the United States of America also sa arms ng Israel.